Magandang hapon. Samahan niyo ako sa paglalathala at pagpapakita sa inyo all about sa pag-aalaga ng manok, ang pag-maintain sa kanila ng kanilang kalusugan gamit ang mga multivitamins na nakikita nating nararapat para sa alaga nating manok, mga kabrid. So ngayon magpapaligo tayo dun sa dalawa, yung dalawa na yan, tapos yung isa, ayun yung isa. Dalawa paligo natin gamit ang Zero Mite, mga kabrid. Zero Mite yan, mga kabrid. Tapos mamayang gabi sa mga natin, alagang manok, B12, mga kabrid, yung gawa ng arbit, mga kabrid. So ayan, mamayang gabi to ilalagay natin. Tapos yung dalawa na yan, mamayang gabi sasabay natin yan, ito bago, kabrid. So 270, mga kabrid, 10 ml, 270. Maglalagay tayo sa ating mga alaga. Yung dalawa na yun, lalagyan natin ng 0.03 kada isa para yung kanilang sirkulasyon ng kanilang dugo at resistensya and multivitamins na mga kulang sa kanila is mapuna natin, mga kabrid. So tara, samahan niyo ako. Ito yung mga vitamins natin, mga kabrid. Naka-ready lang ang mga vitamins natin. Ayan. Reload Plus, ayan, kompleto lahat yan. Tara, samahan niyo ako, mga kabrid. Magsimula tayo sa pagpapaligo muna sa ating mga alaga. Paliguan muna natin sila gamit ang ito. Tapos ayun yung balde, Ito sa banlawan. Ito yung may dito to ilalagay. Tapos yan, banlawan ito sa isa. So, tara, samahan niyo ako. Bagong lahat, mga kabrid, mag-intro muna tayo, mga kabrid. Let's go! Mga kabrid, magandang araw sa inyong lahat. Ito, samahan nyo na naman ako. So come, stay with me and know things about breeding, mga kabrid. For today's video, mga kabrid, we are doing to take about our roosters that are selected to have their batting period in a month, mga kabrid. So ang video po na ito ay ukol sa chicken care o pag-aalaga ng manok, pagpapaligo ng manok, mga kabrid. So since we are holding a chicken, mga kabrid, we are holding a chicken, a rooster, mga kabrid, and animals, we have to do the disclaimer method, mga kabrid. So disclaimer, there were no animals that were harmed during the making of this video. This video is for viewing, sharing, and breeding purposes only. I was just trying to share my knowledge on how I care my chickens, breed my chickens, and used to raise them in my own knowledge and experience, mga kabrid. So tara, mga kabrid, let's go. So we are using Zero Mite shampoo, designated and especially for chickens taking a bath. So tama kayo nang narinig, we are also taking a bath of their chicken. Our video is answering the questions, bakit nga ba tayo nagpapaligo ng manok, paano nga ba tayo nagpapaligo ng manok, at ano ang mga benepisyo ng pagpapaligo ng manok, mga kabrid. So answer the questions that why do we need to take a bath our chickens and roosters, hence in everything in our fowls, why do we have to do this, taking a bath of them, and what are the benefits that we gain on taking a bath of our chickens, mga kabrid. So makikita nyo, ini-English ko ng konti-konti, mga kabrid, kasi may mga kaibigan tayo na nag-re-request ng paano ba natin lagyan ng ano ba yun, yung nag-i-English siya, yung salita dyan sa harap, mga kabrid, yung subtitles na sinasabi. So ayun nga, mga kabrid, depende sa experience. By my experience, mga kabrid, ay I'm doing this kind of methods in my chickens to their our backyard hygienes, mga kabrid. Hygienes, parte po ng hygienes ng ating mga alaga ang pagpapaligo ng kanilang pangangatawan in order for them to have a clean feeders, mga kabrid. Ang feeders po ng ating mga alaga or balahibo ng ating mga alaga ay paminsan po at madalas pong pinamamahayan ng mga kuto, mikrobyo at kung ano-ano pa, mga kabrid. Lalong-lalo na ang tututukan natin dyan yung kanilang mga talampakan, yung pinagmumulan po ng mga tibak na sinasabi, yung mga infection on their plantar part of their feet, mga kabrid, the one that is directly contact with the germs on the ground, mga kabrid. We have to clean them up. And then your face, yung mga balahibo nila at yung mukha mismo, yung minsan ay sinusugod minsan ng kanilang mga lamok, mga kabrid, mga insekto, mga kabrid, yung kanilang ulo. We have to clean them up. Doon parte
nag-breed or sisimula ang pagdami ng mga insekto, lice, their breeding point. Yun ang tinututukan nating paliguan. Kinikiskis natin yun, nire-rinse natin ang ating mga balahibo ng mga manok, mga kabrid. And ang timano, syempre, yung bango. Pag matagal mo nang hindi pinapaliguan yung mga alaga mo, ay amoy ano na yan, amoy wawawi na, mga kabrid. So kailangan din nating paliguan ang ating mga alaga kasi syempre para mabango din sila. Atin gustong gusto din po yan ng ating mga manok, mga kabrid, para din yung tao. Ikaw pag bagong paligo ka, mga kabrid, napaka-refresh ng pakiramdam mo, mga kabrid. Napaka-refresh ng pakiramdam ng ating alaga din pag sila po ay napapaliguan. Pero dahil po ang sitwasyon natin, mga kabrid, is walang tigil ang ulan, maya may tigil naman, pero maya mga kabrid, andyan na naman siya. Ginagawa natin selected lang. Kasi bakit tayo nagiging selected ang pagpapaligo natin? Kasi antimano, mga kabrid, it depends upon sa situation ng ating backyard. Pag maulan, hindi advisable ang pagpapaligo kasi wala namang araw. Paano makakatuyo? So nakakapagawa tayo ng mga kabrid kasi ang sitwasyon ng mga alaga natin is mayroong pagkakataon na makatuyo sila, mga kabrid. Kaya selected lang sila, mga kabrid, dahil ang mga alaga natin ay magkakaiba-iba ng edad, mga kabrid. May mga pagkakataon na mayroong iba ang sistema ng 2 years old, 4 years old, 11 months old, sisiu, inahin. Iba-iba po yung sistema na yan. Hindi po pwedeng pangkalahatan, mga kabrid, kasi hindi naman yung magkakasin laki, hindi rin po yan magkakasin edad. Base lang po sa aking pananaw bilang breeder, mga kabrid. Depende po yun sa sitwasyon. Pag ang breeder kasi, mga kabrid, isa yung tipong yung pinaka-contact mo dun sa mga alaga mo, yung pagkatutok mo sa kanila, isa lagi mong nagagawa, mga kabrid, makikita mo kaagad kung kailangan na ng iyong mga alaga ang pagpapaligo. Malalaman mo kung kailangan bang lahatin, malalaman mo kung kailangan bang partial lang or selected lang. Ganun ang magiging sistema mo, mga kabrid. Depende naman po sa inyo. Ito lang naman po ang pamamaraan ko. My ways are not entitled or designed to make other breeders' beliefs and ways to be corrected. Ito lang naman po ang aking sariling pananaw, mga kabrid. It is my own base experience on my style on how I manage to make my chickens healthy in a way na kung ano yung nakikita ko para sa kanila, mga kabrid. So ayan, mga kabrid, makikita nyo, mga kabrid, ang pag-rinse. Nire-rinse ko thoroughly yung kanilang mga feeders. Yung talampakan, kinukuskus natin yan. Kasi yung talampakan nila, mga kabrid, hindi yan flat talaga totally. May mga kuba-kuba, gulo-gulo, rabbit fart. So dyan na mamahay ang mga mikrobyo, which is pag hindi mo yan naaayos, mga kabrid, magkakaroon niya ng tibak or infection sa kanilang talampakan, mga kabrid. So as of now, wala pa naman tayong nararanasan na ganun, mga kabrid. Kahit makakapal ng talampakan nila, mga kabrid, walang ganun. Kasi nami-maintain natin ang ating pag-aalaga, mga kabrid. May mga alaga tayong magpo 4 years old na hindi pa tayo nakakaranas na nagkakaroon sila ng tibak, mga kabrid. Yung depende po yun sa pag-aalaga mo kung paano mo sila tutukan. So nakakayanan naman ni GPC kahit mga 60 plus pa yung alaga natin, pa 71 pa, mga kabrid. Nakakayanan naman natin i-maintain ang kanilang hygiene sa pamamaraan lang na kakayanan lang natin, mga kabrid. So ito, makikita nyo, may sarili silang tuwalya or towel. Ang aking alagang manok ay may sarili pong towel, yung kulay blue na yan, mga kabrid. Pang sa kanila lang talaga yan, mga kabrid. Tapos yung pagpapaligo ko, mga kabrid, tinitingnan ko rin before and after the procedure, mga kabrid. Tinitingnan ko po kung ang ating alagang manok ay may kapasidad na i-undergo natin sa prosesong pagpapaligo, mga kabrid. And then monitoring pagkatapos. Huwag mo pong papaliguan ang alaga mong manok na may sipon or may lagnat or may something na karamdaman. Huwag po. Hindi po yun makakaigi sa kanila. Bagkos, mapapahamak po ang ating mga alaga pag hindi po tama ang approach mo sa kanila. So ang ating mga manok, mga kabrid, is antimano, walang force. Di kagaya sa atin na pagpapawisan tayo. Dahil may force tayo, ang mga manok po wala. So napakabilis po ng behavior nila pagdating sa moisture, mga kabrid. Madaling mamula yan, madaling mamutla yan, depende sa kung paano i-approach. So ang ginagawa ko, mga kabrid, maigi talagang lagi yan nakahilamos. Pagka umaga, lalo na pag i-cording mo, hilamusan mo yan para ma-refresh po yan sila, mga kabrid. Hilamusan mo po ang alaga mo. Tapos pag ganito, lagi mong i-maintain ang ganitong proseso. Bukod sa magiging malinis na ang mga alaga mo at mabango, magiging mas malulusog pa yan, mga kabrid, pag na-maintain mo na pagpapaligo sa kanila sa tamang panahon, tamang edad at tamang proseso, mga kabrid. So ayan, mga kabrid, simple lang ang ginagawa natin. 6 na piraso lang ang napaliguan natin, mga kabrid, pero goods na yun sa isang pirasong sachet ng ating
Zero Mite shampoo para sa chicken mga kabrid. So yan, maraming salamat Chicken Explorers, my friend. Thank you for always watching my videos mga kabrid. Thank you also to my friend Sir Alvin Iban of Evan Breeding Farm, and thank you also to my very supportive friend and financier Sir Lakwatcherang Ilocano. Thank you. And to all my friends, especially to my friends in premiers, friends in this community, thank you for always doing support on me. And this is only my simple way, backyard breeder style, simple breeding, simple raising of chickens in their healthy ways. No, I'm not doing the gambling part. I'm only raising chickens. I'm only showing you how I prepare my chickens to be healthy. My failures on it, kasama po yan. My failures in breeding, I always express also that. So I'm expressing all the negatives and positive in my videos, all natural. Thank you, and thank you for all your support, and hopefully mga kabrid, lagi lang po kayong nasa maayos na kalagayan. Nahirapan tayo mag-English mga kabrid. Thank you po sa inyo mga kabrid. God bless po sa inyo. Ayan na po sila. Monitoring ulit tayo after that, and then mikos na sa ating video mga kabrid. Thank you po. God bless po sa inyong lahat.